Kanya-kanyang diskarte ang ilang driver at maging mga bus company sa pagtitipid ng petrolyo dahil sa pinangambahang taas presyo sa mga susunod na linggo. May mga payo rin ang Energy Department sa mga driver para makabawas sa konsumo. Nasa frontline na balitang yan si Gerard de la Peña. Nagbabadyang sumipa ng matindi ang presyo ng langis habang patuloy pa ang gulo sa Middle East. Kaya ang Department of Energy nagbigay na ng tipid tip sa mga motorista para mabawasan ang konsumo sa petrolyo. Iwasan daw ang aggressive driving at yung biglaang pagpreno. Pinapataas kasi nito ng 15 to 40% ang fuel consumption. Higit 3,000 pesos sa mga kotse at higit 12,000 naman sa mga truck ang posibleng masasayang sa ganitong klaseng pagmamaneho kada buwan. Mas malakas din daw sa konsumo ang pagharurot ng mas mabilis sa 80 kilometers per hour. Mainam din daw na isa-ilalim ang sasakyan sa preventive maintenance kada 6 na buwan. Kung may budget, gumamit ng hybrid o electric vehicle. Mga habit forming yung tinarget natin, yung usual, mag-preventive maintenance, siguraduhin na hindi mabigat yung laman ng sasakyan, kung hindi ka naman nagdadala-dala kung saan-saan, yung pagtakbo within the speed limit. Ganitong pamamaraan, hindi lang tayo nakakatulong sa pangkalahatang pangailangan ng ating bansa, nakakasave rin tayo. Ang isang kumpanya ng bus, nag-abiso na sa mga pasahero na bubuksan lamang ang makina at aircon 5 minuto bago ang nakaschedule na pag-alis. Papatayin din nila ang makina sa mga stopover. Ganito rin ang diskarte ng jeepney driver na si Eddie. Patay muna ang makina habang nakapila para tipid sa konsumo ng diesel. Ngayon nga, hirap na rin kami. Lalo pa idadagdag 10 piso. Malaking halaga po para sa akin. Kahit nagbabala na ang DOE na posibleng umabot sa higit sa 90 pesos ang kada litro ng langis katulad ng naranasan noong 2022, hindi naman daw automatic na maibababa ang 2.5 billion pesos na halaga ng fuel subsidy sa mga tsuper. At ang importante dito, yung certificate from the DOE. Kasi ang nakalagay po sa ating batas, kailangan umabot tayo ng $80 kada, per barrel for 1 calendar month, an average. Nakalagay po sa special provision ng 2025 GAA, actual price and average for one calendar month. Malabo rin daw na mapagbigyan ng hirit ng mga transport groups na pansamantalang pagtaas ng singil sa pasahe. We have to tread this very carefully with abundance of caution. Ang pagtataas po kasi ng pamasahe, at this point in time, ang kaakibat po niyan ay pagtataas ng mga bilihin. Matik po yan. Tuloy-tuloy naman daw ang paghahanda ng Department of Transportation para sa pagbibigay ng ayuda. Ngayon pa lang, sinabihan ng mga tsuper at operator na ayusin ang kanilang mga bank account sa Land Bank. Kung hindi raw magbabago ang sitwasyon, handa ang DOTR na magbaba ng pondo sa darating na Abril. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Para sa komprehensibo at makabuluhang balitaan at talakayan, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.